Isang mapagpalang araw po mga kababayan. Ang topic po natin para sa araw nito ay tungkol po sa bagong link o yung pinalit po sa One Health Pass. Ito po kung tawagin ay e-arrival card. So atin pong titingnan at atin pong gagawin kung paano po ang pagpipill up nito step by step at kung alin po ang mas madali, ang e-arrival card na ito o yung One Health Pass. So ating pong pagtitingnan ang pagkaiba ng dalawang ito. So kung kayo po ay mga kababayan natin na uuwi o magbabakasyon po sa Pilipinas, kailangan nyo pong panoorin ang video na ito para malaman po natin kung paano po ang pagpipill up sa bagong form na pipill up natin by online para ipakita at makareceive tayo ng barcode at ipapakita natin sa airport. So mga kabayan, halika kayo po at ating panoorin kung paano po pinipilapan ang form na ito. So mga kababayan, i-search nyo lang po ang One Health Pass registration na yan. Lalabas po siya yung link ng One Health Pass. So iba na po ang nakalagay. E-arrival card na po siya. I-click nyo po yan. Tapos alin na po ang lalabas sa inyong screen. So para po sa pagre-register, kung ang inyong pong nationality ay foreign national, sa foreign national po kayo. So tayo naman po yung mga Pilipino, sa Filipino national po ang ating pipiliin. So nandito na po tayo mga kababayan sa step 1 ng e-arrival card. So mayroon po siyang notice din basahin nyo na lang po siya. Pwede din po siyang ilagay sa Tagalog kung para mas lalong maintindihan po natin, at pwede din po natin ilagay siya sa English. So ayan po, basahin nyo na lang po siya. Tapos i-check na lang po ang box na nasa babang ito kung naintindihan nyo po lahat ng inyong binasang yan. Tapos continue po tayo. So nandito na po tayo sa step 2 ng e-arrival card. So mga kababayan, ang atin na pong pipilapan po din ay yung mga mayroon pong red asterisk marking. Ayan po. Yung mga wala pong red asterisk marking ay wag na po natin sasagutan yon. So step 2 po, atin po sasagutan ang date of departure. So example po, ito po yung example lang po natin mga kababayan So ang ating pong pipiling date, bukas po tayo magde-departure kasi 72 hours din po siya So bukas po tayo magde-departure mga kababayan, 20 October 20. So ang arrival po natin sa Pilipinas ay sa palagay na po natin na 21. So ang airport po natin na lalapagan po natin ay lagyan natin ng NAIA Terminal 2. As a passenger or crew, aircraft passenger po tayo. Tapos classification po, OFW naman po tayo. At kung kayo naman po ay non-OFW po ang inyong pipiliin. So next po tayo sa vaccinated for COVID-19. Yes po tayo kung tayo po ay vaccinated. Pag hindi naman po, no na lang po ang ating lagay. So yes po tayo. Country from, saan bansa po kayo naroon ngayon? For me po, ilalagay ko po ay din po sa Qatar. So ito po, Qatar. So ang airline name po natin, ilagay po din natin ang Qatar Airways na lang po ang ating ilalagay. So flight number po natin, QR924. So dito po sa set of band number, wala naman pong sang red mark asterisk. Hindi naman po importanteng ilagay po natin ang number na yan. Ay kung mayroon naman po kayo, pwede naman po ninyong ilagay. Pero pag wala naman po, okay lang po kasi hindi naman po importante yan. Sa occupation po, kung ano pong trabaho natin din So pamimili po kayo din kung ano po mga malapit na na trabaho sa inyo po. So kung wala naman po diyan, others na po ilagay nyo. So next po tayo, continue.
So mga kabayan, ito na po tayo sa step 3 ng e-arrival card para po sa personal profile. Okay po, ito po, nasa personal profile po tayo. So yun pa rin po ang ating lalagyan, yung mga may red asterisk mark po tayo, doon po magsasagot. So sa last name po natin ay Gonzales. Sa first name po, Danilo. Tapos ang middle name po natin ay Ilaw. So yun po, Gonzales, Danilo, Ilaw. So din po sa suffix, wala na po nakalagay na asterisk, o kaya kung ano po sa inyo, kung kayo po junior o ano po, ilagay nyo po diyan. So hindi naman din po siya importante. Next po is sa sex po natin, kayong male o female, male po siya. Date of birth po natin, lagay po natin ng 21. Yan po. So sa civil status po niya, lagay na po ng single. Nationality, Filipino. Yan po. So sa email po niya, Danilo Ilaw 08 @gmail.com. So ayan po ang kanyang email ad. So din po sa code, ilagay po natin ay Pilipinas. Pilipinas kung mahal. Kahit tagal kong hindi nakikita. So ito po, Pilipinas. Tapos yung number po natin sa Pilipinas, i-type po natin 920 820 8658. Ayan po ang number po niya. Sa street o subdivision ng Purok po siya, lagay po natin ay Mamela Street. Tapos ang province po niya ay Laguna. Ang municipality niya ay Cabuyao. So, after po lahat check nyo po uli ang inyong mga pinilapan, kung tama po lahat ang inyong pagkakalagay, yung mga spelling nyo po, check nyo po siya. Yung mga date, lahat, check nyo po siya. Ganyan po. After nyo pong ma-check lahat na at okay naman po lahat ang mga pinilapan nyo, continue po tayo. So nandito na po tayo sa last part po ng e-arrival card, ang step 4. Dito na po naka-include ang sa vaccine at saka pangalan ng ating vaccine. Tapos may mga tanong pa po sila din eh. So mga kababayan, 4 na step lamang po ang kanilang ginawa sa e-arrival card. Sa One Health Pass po, ilan po ang step nila doon? So, parang umaabot po yata ng 6 na step yata po ang sa One Health Pass o anuman. Dini po ay pina-exceed niya po at kakaunti lang po ang ating mga pipilapan. So, tulad po nito, sa step 4 po, yung mga vaccine, pangalan ng vaccine lang po ang ating mga pipilapan. At tapos may mga tanong po siya din na history of exposure to know to probable and confirmed COVID-19 cases 14 days before the onset or sign of the symptoms. Nakalagay naman po sa atin no, pag wala po talaga pag wala po no, no, at saka no lang po. After po natin mapilapan yan, lahat, isasubmit na lang po natin. After po natin masubmit po ito po ang lalabas pag submit po natin. Lalabas po ang barcode, yung DE number, arrival date, ganyan po, ang lalabas po diyan, passport number, your submission is successful. This is the arrival card is only valid for one time use
on your expected date of arrival. One time use lang po siya. This meron po din ng drug trafficking is an offense and fashionable by death. Please stop here for the information of the entry of requirements of currency declaration of prohibited or controlled items. So, mga kabayan, rin po ang barcode na maaari natin ipakita sa airport po pag tayo po sasakay. So yun na nga po mga kababayan, nakita nyo naman po kung paano po ang pag-fill up ng bagong form na pinipilapan natin by online, ang e-arrival card. Walin po mas madali pong pilapan mga kababayan, ang One Health Pass o yung e-arrival card. Para sa akin po mga kababayan, ang e-arrival card po kasi full step lang po siya at madali lang po mga pinipilapan. Saglit lang at lalabas po ang ating barcode na kailangan na ipakita sa airport bago tayo sumakay ng eroplano. Sa One Health Pass naman po, madami pa po mga pinipilapan at kung ano-ano pa. So, may kaunting kagandahan din naman po ang pagkaalis nila ng One Health Pass kasi pinaiksi nila ang pagpipilap sa e-arrival card. Pero mas maganda po talaga ang mawala na po ang mga pinipilapan na yan at balik na po tayo sa normal. Papasok tayo sa Pilipinas, sasakay ng eroplano, lalapag tayo sa Pilipinas, na wala namang kung ano mang dinadala o ano pang mga pinipilapan na yan. Balik po sa normal at wala na pong mga hinahanap na documents. Kundi yung ating ticket, passport, at yung ating visa na lang po ang ating ipapakita sa airport. Sana bumalik na po sa dati ang lahat na ito. Mas maluwan po ang pag-uwi natin. So mga kabayan, maraming salamat walang sawa niyong pagsubaybay sa aking mga bidyong ginawa at pagsuporta niyo sa akin hanggang sa susunod mga video ko po. Sana nandiyan pa rin po kayo sa aking mga bidyong gagawin. Maraming salamat po muli mga kababayan.